Wala raw natatanggap na impormasyon si Senador Ping Lacson Magian Justice Department na binabawi ni na dating DPWH Bulacan Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez ang kanilang testimonya kaugnay sa mga maanomalyang flood control project. Pero hindi na raw ipinagtataka ni Lacson kung may mga nagtatangkang mangumbinsi sa dalawa. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa pagbabalik ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomaly sa January 19, unang tatalakayin ang napabalitang umano'y recantation o pagbawi umano ng testimonya ni na dating DPWH Bulacan Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Ayon kay Committee Chairman Senador Ping Lacson, walang ipinarating ang dalawa sa kanya na balak nilang mag-recant. Hindi naman, kasi counter affidavit yung minimension doon sa mga media reports. Kaya itatanong din namin sa DOJ ito next week on Monday. Kung wala, just the same, ipapagbigay alam namin sa kanila lang na kung sila magre-recant, magiging liable sila doon sa violation ng batas sa perjury. Sabi ng Justice Department, wala silang natanggap na kahit anong pagbawi ng salaysay ni Alcantara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makakuha ng reaksyon ni na Alcantara at Hernandez. Sabi ni Lacson, hindi na raw siya nagtataka kung may mga humihilot sa dalawa. Pero tiwala ang senador na hindi babagsak ang kaso laban sa kanila at mga taong isinangkot nila sa flood control kickbacks. Meron dito mga nagko-corroborate na mga circumstantial or mga documentary evidence. Halimbawa, kung may na-implicate silang mga mambabatas, maliwanag naman nasa budget books yung sinabi nila mga items mismo na nakasaad doon kung ano yung mga proyekto na pinanggalingan ng di umano'y mga suhol. May sarili rin aniyang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council at tiyak daw na isa sa alang-alang ng DOJ at Ombudsman kung may money trail na konektado sa mga testimonya ni na Alcantara at Hernandez. Sa mga resource person namang hindi sumipot sa nakaraang pagdinig, maglalabas ng subpina ang Blue Ribbon. Sina Ulaybar, I think si Maynard Ngu, tapos si Secretary Bonoan, I think si Opulencia. Pero except those, imbitahin pa rin namin o isusupina pa rin. Pero kung nasa Sandigan Bayan na o nasa korte na yung kaso, hindi na namin pwedeng pilitin kasi may subjudice na eh. Pero pwede silang tanungin sa ibang issues. Si dating Congressman Zaldico naman na sinabpi na rin ng komite, iisyuhan na ng arrest order kung hindi pa rin lilitaw. Iimbitahan din sa susunod na pagdinig si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kung gusto niyang ibahagi ang hawak niyang Cabral files. Lalo't aniya, may ilang pagkakapareho ang listahang hawak nila ni Leviste. Sa mga allocables, halos pareho actually. Yung Pero nabanggit sir, ko na may mga nasingit doon na hindi naman mababatas, yung House leadership, tapos cabinet yung members. listahan ng mga cabinet members, halos pareho doon. Opo, Hindi sir. naman magkakaiba kasi ang source isa lang eh. Yes, Ang opo. nagpiprepare kasi ng allocable si late Undersecretary Cabral at saka si Bonoan. dating Secretary Bonoan. Yung SAP, parang wala akong nakitang SAP saka yung OP. Yung listahan na sa akin, ES lang nakasulat doon. Opo. Merong ES, merong SMB. Ang maliwanag naman pag SMB, si Secretary Bonoan yun eh. Kasi nabalidate na naman ni Undersecretary Bernardo yon. Dahil di ba sinabi niya, 3 taon na, 2023, 2024, 2025. Lagi merong 5 billion na allocable. Wala pong tugon si Leviste kung dadalo siya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.